Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman to kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na grabe, hindi ko malunok ang pasabog ni Trillanes kay BP Sara. Kaya pala takot ma-impeach. Diyos ko dahil. So bakit kaya? So bago natin simulan sa iyong araw, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganun ba magat ng video ito? Grabe, hindi ko malunok ang pasabog ni Trillanes kay VP Sara. Kaya pala takot ma-impeach. So, I know for sure meron na kayong naiisip dyan kung bakit nga ba, no? Pero, syempre, tingnan pa rin natin kung ano yung nakapaloob sa video to. So, again, sa iyong araw, Pilipinoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. Start! Grabe, may hindi ako malunok na pasabog ni Trillanes. Kaya pagkatapos na impeach si VP Sara Duterte dahil mabubuksan ang kanyang itinatago na ayon din kay Trillanes at ano ang kinalaman ni Sammy Uy. Ano yun? Iodine? Sa bagay na ito, halika atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sammy Uy. Sobrang daming kaibigan ng mga Duterte na Chinese Kaya siguro hindi nila call out yung mga pinaggagawa ng China sa Pilipinas. Ano? Ang isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint accounts. Sana all daan-daang milyon. Sasabihin naman nila, earned naman nila yan. Huwag nyo nga ginaganyan. Sobrang mura lang ng sahod ng presidente or whatsoever. Tsaka, wala pinapalabas kasi nila na na sobrang simple lang nila na tao. Diba? Tsaka, actually, sobrang lakas din nilang mamuna, 'di ba, ng success ng ibang politiko. Tapos meron din pala silang, success tuloy ng yaman ng ibang politiko. Tapos sila din pala kapuna-puna, 'di ba? Doon tayo magkakaproblema Like yun, parang ini-exempt nyo yung mga sarili nyo pero meron naman din pala kayong mga baho, 'di ba? Ito talaga para kapag kapatunayan talaga to ni Trillanes. Wala. Downfall tong lahat ng to. Ewan ko na lang kung hanggang saan yung pagsuporta ng mga DDS dito kapag talaga lumabas na yung katotohanan. Pero I think mahirap pa rin kasi pwede lang din naman nilang sabihin sinisiraan lang. 'Di ba? May mga diehard din talaga So, natin magagawa doon. Si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Sana all may dividend Ako yung dividend ko doon ko nakukuha sa stock market. So i-try nyo rin yung stock market kung interested kayo. I think mag-register kayo sa Call Financial. Yun. Stock market may dividend din yun kapag ka sa REITs, di ba? Sampalin daw para pumirma. Ipirma daw ng waiver pagkasampalin daw. Sabi naman ni Senator, sige, sampalin mo na ako, pumirma ka na. Alam niyo naman, pagka na-decode niyo na si Duterte, malalaman mo na yung mga estilo niya Yung pag nagba-bluff siya, i-call mo kaagad. So immediately, kinol yung bluff na, sige, i-prepare na yung waiver. Tapos, pag napo-corner yan siya, gumagawa yan ng eksena para malihis yung atensyon. O di sinabi niya, sasampalin ko to. Di nung sinuspend, di sabi ko. Tama. Diba? Napansin ko rin yan kapag ka naiipit sila, tinatapangan. Yan din yung ginagawa ni BP Sara. Ginagaya niya rin yung style ng tatay niya. Kaso nga lang si BP Sara, iba yung kalalabasan sa kanya. Kay FBRD, sobrang cool. Diba? Like for example, yung sa mga bank accounts, biglang, biglang papalag si FBRD dun. Sige, papakita ko sa iyo. Pero malaman-laman natin. Wala. Hindi din pala natuloy or something like that ba. So alam niyo yung ganun na parang yung mga supporter nila sobrang dali lang paniwalain 'di ba? Dadramahan lang ng konti and then boom, 'di ba? Bilib na sila. Sige, eto na, sampalin mo na ako. Doon siya kunyari nag-tantrums para naibay usapan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang great controversy na support nyo rin yung great controversy sa iyong araw. So, move lang natin ng konti. Kasi, syempre,
Maliwanag mo hinaharap, kurihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Grabe, hindi ko malunok ito. Ang pasabog ni Trillanes na maaaring magpabagsak kay VP Sara Duterte. May narinig ka na bang kwento na parang chismis lang sa umpisa? Pero habang tumatagal, may pakiramdam mo ay para ka lang nanonood ng Netflix crime documentary na tila, totoo pala, ganito ang kwento ngayon. Simulan natin sa isang tanong. Diba? Ramdam na ramdam mo rin talaga yung pagkakapikon niya eh. Diba? Kasi I think muntik na siyang ma-corner ni Senator Trillanes dito eh. Diba? Kaya yung defense mechanism niya na lang, wala. Gagawa ng eksena. I don't know lang if sinasadya niya na gumawa ng eksena, no? Or pumabor lang talaga sa kanya na nung gumawa siya ng eksena, biglang suspend agad ganun. Grabe. Bakit parang natatakot na impeach si VP Sara Duterte? Simple lang yan sana. Kung walang pasabog, si dating Senador Antonio Trillanes. Pero may pasabog siya. At hindi lang basta pasabog. Ito'y tila isang nuclear bomb sa mundo ng politika. Pero Si BP Sara kasi naalala ko lang si BP Sara nung na-corner siya. Biglang ganun eh. Ganyan kayo porket marami kayo. Anak ng teteng, no? Imbis ipagtanggol niya yung sarili niya. Ano ba? Biglang banat ganyan lang kayo kasi marami kayo. Men, yung dami hindi uubra yun kung, sobrang linis mo or walang mahanap na buta sa'yo. Diba? Walang silbi yun eh, yung sobrang dami nang nagtatanong sa'yo kung nasa tama ka naman talaga. Hindi uubra yun. Diba? Pero kung yung gagamitin mo lang, ganyan kayo kasi marami kayo. Nak ng teteng, oh. teka, hindi pa ito yun. Huwag kang bibitaw. Ang kasunod ay malala. Halika, panoorin natin ang video at mga pahayag ni Senator Trillanes. Naalala mo ba ang pangalang Sammy Kang Uy? Hindi siya artista, hindi rin influencer. Pero sa mundo ng kalakalan at politika, isa siyang tahimik pero makapangyarihang karakter. Ayon kay Trillanes, mula 2011 hanggang 2013, si Uy ay nagbigay ng pera na 6 na buwan sa buong pamilyang Duterte, Rodrigo, Sara, Paulo, Sebastian, at maging kay Hanilet daw, ayon kay Trillanes. Grabe. Buong angkan talaga par. Tapos ngayon yung sasabihin na sobrang simple lang ng mga Duterte. Yung mga DDS kasi pakitaan mo lang ng bahay na hindi binago is sobrang simple-simple lang. Dapat tingnan din nila yung ano, 'di ba? Yung mga nasa likod ng bahay na yun. Like yun nga, yung mga bank accounts nila na grabe, lumolobo. Sana all. Bakit importante ito? Dahil ang mga bank transactions ay galing sa isang dokumentong may mga manager's check, telegraphic transfers, at may physical trail pa raw. Pero ang mas nakakagigimbal, sabi ni Trillanes, si Sammy Uy ay hindi lang basta negosyante, siya raw ay sangkot sa illegal na droga. Nakakalungkot ito kung ito ay totoo. Tama naman, kung totoo yun, my goodness. Ewan ko na lang. Parang ang weird kasing isipin na fight against drugs kayo tapos yung mga sinusuportahan nyo is involved sa drugs. Diba? If ever totoo to men, nakakalungkot naman talaga. O kaibigan. Ngayon isipin mo ito, may perong pumapasok sa account ni VP Sara noong mayor pa siya ng Davao. Manager's check, malinaw na nakapangalan, legal, posible. Pero kung galing sa kita ng droga, that's bribery, ayon kay Trillanes. At ang tama. Alam kaya ni VP Sara ito kung saan galing ang pera? Maaari mong sabihin, marami namang ganitong paratang. Oo, pero ito ang twist. Ang source ng dokumento, galing sa isang taong nagsabing kapamilya niya ang nasa loob ng isang government agency. At hindi lang yun, nabalidate daw ito ng Anti-Money Laundering Council. Grabe, no? Ganyan ganyan magpahaging ng ebidensya or ganyan magbintang ng tao. Maraming ebidensya. 'Di ba? Kay Trillanes at kinumpirma rin noon ni Deputy Ombudsman Arthur Calandang bago siya biglaang sinibak. Coincidence ba o retaliation? Pero teka lang, habang sinasabi ni Trillanes ang lahat ng ito, lumutang ang pangalan ni Arturo Las Cañas, ang dating Davao Death Squad leader daw, na ngayon ay tumutulong sa ICC investigation laban sa mga Duterte. Sabi ni Las Cañas, si Duterte raw ang drug lord of all drug lords. Pero hindi lang siya ang nabanggit nito. Diba? Kahit ako parang kinilabutan ako doon anong sinabi ni Las Cañas ba na Duterte is drug lords of all drug lords. Well, hindi naman sa talaga na parang pinapaniwalaan ko talaga siya 100%. Pero kung, parang lalagyan mo ba na what if, di ba? What if nga, totoo yun. Parang ang
nakakakilabot siya na parang if ever totoo na siya yung D-Lords of all D-Lords. Diba? Tapos, tawag dyan, meron siyang war against drugs. Diba? Na parang, uy, if ever totoo yun, ang dami pala nating naloko, ano? Grabe. Kanyang, Charlie Tan at Sammy Uy ay mga pangalan ding iniuugnay sa illegal na droga. Pero, ang hindi alam ng marami, may joint account daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ayon kay Trillanes, dahil ito ay joint, hindi ito protektado ng Bank Secrecy Law. Therefore, maaari itong gamitin sa impeachment case. Kaya naman, kung ma-impeach daw, si VP Sara ay lahat ng bank transactions doon ay mabubuksan at isang makikita raw doon ay ang pagpapadala ni Sammy Uy ng pera sa bank account ni VP Sara. Nako. Nung nagkaroon ng hearing, ang Quad Committee humarap sa Congress si Trillanes at sinabing, Mr. Chairman, nakita namin ang pattern. Tuwing Abril at Oktubre, nagbibigay si Sammy Uy para bang dividends ang labas. Dividends mula saan? Iyon ang Sana all may dividends, ano. Ibang klase talaga. Kapag nasilaw ka talaga ng pera, men, wala, tuloy-tuloy mo talaga eh. Grabe. Kakilabot par. tanong. At habang dumidikit ang ebidensya, ang depensa ng kampo Duterte, magpapakamatay ako kung totoo yan, sabi ni Duterte. Pero matapos ng ilang Diba? Yun yung sinabi ni FPRD. Kung totoo yan, I will hang myself. Siyempre, yung mga supporter nila, believe na believe kasi, uy, nagsasabi talaga ng totoo to. Kasi I will hang myself eh. Pero men, kung kabisado nyo yung style or yung strategy ni FPRD, dapat hindi ka maniwala agad eh, na parang hindi porkit sinabi niya na if ever ma-prove mo yan, I will hang myself. Diba? Kasi kahit ma-prove mo naman yan na what if totoo, tapos ma-prove mo, do you think he will hang himself? Diba? Hindi. Himself. English pa kasi, something like that. Correct me if I'm wrong na lang. Diba? Huwag kayong basta-basta maniwala kasi marami din namang mga pinagsasabi si FPRD na parang binago niya rin. Like, for example, dati sabi niya, kaya mga kapulisan, sige gawin nyo lang yan. Ako yung bahala sa inyo, ako mananagot. Tapos ngayon, kapag may ICC na ayaw managot, di ba? Nung sinabi ni FPRD na parang aanuhin niya yung China, nag-jet ski siya. Tapos ngayon, ang sabi naman, parang hindi daw totoo yun or okay lang na hindi totoohin. Sabi pa ni Banatbay, do you think aabot yung jet ski doon? Pag ganun pa si Banatbay, baka something maubusan daw ng gasolina. Well, siguro kung nag-iisip ka naman ng tama, di ba? Yung tao naman, iniisip din naman namin na yung pag-jet ski niya. Malamang yung jet ski na yun, ilalagay nyo yun sa barko muna. Di ba? Kapag meron na kayong barko, I mean kapag nandun na kayo sa lugar, dun nyo ibababa yung jet ski. Di ba? Ang ano lang naman namin dito, gusto namin makita kung madidare niya ba talaga na mag-jet ski doon. Diba? Haharapin niya ba talaga yung China? Sino ba namang tanga na iisipin na mag-jet ski ka Pilipinas to West Philippine Sea or doon sa malapit sa China? Hindi naman talaga aabot yun. Diba? Nilulusot pa eh. Diba? Tapos ngayon, sobrang lakas niyong manghingi doon sa 20 na kilo na bigas kasi pinangako daw. Ang tanong, pinangako ba talaga? Diba? Minuto, binawi, mapakamatay din si Trillanes. Sabay nagalit, sinugod ang mic. Tinapos ang sesyon, pero hindi natapos ang usapan. Pikon na. Ang totoo, hindi natin alam. Hindi ito basta paratang lang. At tila hindi na ito haka-haka. Dahil kung ang perang galing kay Uy ay konektado sa droga at nakatanggap si VP Sara ng bahagi nito, impeachable offense yan. Ngunit habang ang mga dokumento ay umiiral, habang may testigo, habang ang mga pangalan ay palakas ng palakas, tahimik si VP. Bakit? Dahil ba Actually, isang totoo lang na nagawa ni VP Sara is impeachable naman talaga yun. I think dinadamihan lang talaga nila. So, good luck na lang talaga sa'yo. alam siyang hindi natin alam? O dahil may tinatago talaga siya? Ang tanong ay, totoo ba ito? Huwag kang bibitaw. Dahil kung tuluyan mabubuksan ang bangko, baka hindi lang ang katotohanan ang lumabas. Baka buong sistema ang mapunyag. Ang tanong ay, totoo kaya ito? Sana ay hindi. Have mercy, O God. 1:8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa kanila na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay.
Sa gitna ng mga matitinding paratang ng kasinungalingan, kaibigan, katiwalian at posibleng kaugnayan sa ilegal na droga, marami ang napapaisip. Saan patungo ang ating bansa? May pag-asa pa ba sa mundong puno ng dilim? Ngunit higit pa sa ingay Diba? Grabe din sila kung manibak dati, oh. ng politika at bulgar ng mga sikreto, may tinig na kailanman ay hindi nagsisinungaling. Ang tinig ng ating Panginoon, ang ilaw ng sanlibutan. Siya lamang ang tanging hindi magdudungisan ng kasalanan, habang ang ilan ay pilit tinatakpan ang katotohanan upang huwag mabayag ang itinatawag kasamaan. Ang ating Panginoon Kristo naman ay may kilala ng Diba? pag-us. Tapos kung may ano daw, I will hang myself, tapos biglang pikon. Ay napakasakit ng lantaran sa krus para sa ating kaligtasan. Ang plano ng pagtapos ay hindi sikreto. Ito'y hayag, dumanak ang kanyang dugo upang tayo makalaya mula sa kasalanan at kamatayan. Ang mga tao sa kapangyarihan, kaibigan, ay maaaring magtayo ng imperyo sa yaman at impluensya. Pero ang lahat ito ay lilipas. Ang tunay na kaharian na mananatili magpakailanman ay walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoon Jesus, isang kaharian ng Amen, 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 amen. So I think hanggang dito na lang muna mga kanoisi, ano. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video nyo na yung mula kay sa iyong araw, susuportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So sa iyong araw, subscribe nyo rin yan. Original video link in the description box below. So kita nyo naman yun, men. Diba? Sobrang daming pasabog ni Senator Trillanes, former senator pala, nasanay tayo sa senatoran. So, kita nyo naman yun, ang daming pasabog, diba? So, siguro ako, dun sa sinabi ni FPRD na if ever may mapatunayan kayo, I will hang myself. Kung yung sinabi nyo yun, sinabi nyo na lang na, sige, ipakita ko sa inyo yung mga bank accounts para matapos na. Kaso hindi yun yung ginawa eh. Parang, kung mapatunayan nyo, diba? Pag ganun-ganon. Diba? So, syempre, i-defend ng mga DDS yan na, syempre, ikaw yung nagbintang, ikaw yung magpatunay. Gaganyanin ng mga DDS yung, yung ebidensya ni Trillanes. Sige, sabihin natin, for the sake of argument. Bakit ngayon, sobrang grabe kayo kung mangati about dun sa hair follicle test ni PBBM. Diba? I-same lang din yun. Dapat kayo yung nagbintang, kayo yung magpatunay. Tsaka yung sa Fulmoron video na yun, hindi counted yun kasi AI yun. Dapat magbigay kayo ng sobrang legit na ebidensya. Hindi yung AI, hindi yung gawa-gawa. Diba? Like for example, yung ginawa ni Senator Trillanes, former pala. Diba? May mga papeles siya, may mga dokumento siya. Ang kulang na lang dun, ipakita na lang ni Duterte yung mga accounts niya. Diba? Kasi meron kasing nagbigay kay Trillanes noon, ang nangyari, sinibak. Diba? Sinibak yung mga taong yun. So, yun. Need nila na sila naman yung magpatunay. Diba? Kung ayaw nilang magpatunay kasi rights nga daw nila yun, edi wag nyo rin pilitin yung Pangulo na magpa-hair follicle test. Kasi yun nga, kahit naman magpa-hair follicle test yung Pangulo, mag-negative man yan, is hindi nyo rin naman paniniwalaan, diba? So, ano pa yung point? May masabi lang talaga. Ay, nako. So, yung kay naman, kay BP Sara naman, grabe. Doon pa sa joint accounts, di ba? Na parang hindi daw siya, hindi daw siya kasali doon sa bank secrecy law. Diyos ko. May kalalagyan pala siya doon. So, kaya nga, kinakatakot talaga nila yung impeachment na yan. Kasi sobrang daming alingasaw dyan eh. Imagine niyo na lang, if ever totoo itong mga binibintang dito, na halos lahat ng mga Dutertes may dividends. Di ba? Sana all. Grabe yung investment if ever totoo to. Ibang klase talaga. Kapag kaganyan talaga napatunayan to or na-prove na totoo to, parang, ang weird. Diba? Na parang, tayo pala talaga yung totoong nabudol. Lakas pa naman nilang pagsabihan yung mga, yung sa side ni PBBM na parang nabudol daw yung mga kababayan natin sa pagboto sa kanya. Eto, if ever mapatunayan to, sino ngayon yung grabe kong mambudol? Or sino ngayon yung nambubudol? Diba? Pero I think if ever mapatunayan pa rin to, wala eh. Hindi pa rin to tatanggapin ng mga Duterte supporters. I think mag-i-stick pa rin talaga sila sa loyalty nila. Sagad kasi yung loyalty nila eh. Grabe yung pagsamba nila ba? Grabe
Paano kaya sila kakawala sa gapos kung ganyan sila ka-close-minded? So sad. So again, hanggang dito na lang muna mga kanoises. So kayo masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa yung araw, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Pilipinoises out.